Si Pastora Gemma, prayer for unity and peace. Si Pastora Jose, pero wala po siya. Kapalitan po siya ni Deacon Noemi para po sa prayer for revival and faith. Si Pastora Mehan, wala din po. Napapalitan po ni Pastora Mina. Prayer for peace and justice. Si Pastora Lilet po ay prayer for families. Prayer for economics and jobs. Pastora Cecil Faustino. And para po sa panalangin para sa mga kabataan, ililid po ni Pastora Gina Rueda. Malapit na po tayong matapos. Pwede po tayong tumayong lahat. Pag-agree po tayo sa prayers po ng mga kapatid po natin. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will be done in our midst. Ngayon, Panginoon, hallelujah. Lord, we lift up to you our government leaders. Give them wisdom, clarity, and courage to make difficult but right decisions and to align their actions with your divine will. We invoke the Holy Spirit for their compassionate and servant-hearted leadership that brings glory to your name, O God, through not just good and godly governance, but effective stewardship of our country's rich resources. Almighty Father, may our leaders seek you and your righteousness first above all else. May they be motivated by selfless service and be neither intoxicated with power, position, and popularity, nor ensnared by the love of money. May they act with integrity and humility, seeking to truly know and follow your purpose and plan for their lives as the country's leaders for such a time as this. Equalizing for the poor and the hopeless, who are oppressed and seeking justice. Hallelujah. Dear God, thank you that you will not stop working all things together for good to all our leaders whom we have placed in positions of authority at all levels of the government hierarchy. Help them to listen, empathize, Lord, and connect with those they lead, prioritizing the well-being of all without partiality, Panginoon. May they work collectively in harmony for the common good. Amen. Hallelujah. Without fear or favor, with malice towards none, and with charity for all. We speak Jesus over their hearts and minds. Till every stronghold of the enemy starts to break. We pray that they will come to know Jesus as their Savior and Lord. And that they will learn to pray as if everything depended on God. And work as if everything depended on themselves. And after doing their best, maging kontento sila. They will be content, Panginoon, and at peace. You said that blessed is the nation whose God is the Lord. We claim and declare that you will heal and bless our land and bring this nation and its leaders back to you, to the path of righteousness. You will make a way, Lord. You always find a way. Make a way. To the eyes of faith, we can see, even now, Panginoon, pinapasalamatan na namin. The new thing that you will be doing, Panginoon, sa ating kalagitnaan. Be it unto our leaders according to your word of truth, to your promises, in your appointed time, according to your perfect will. We thank you, for we believe that it is done, Lord. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever.
This we pray in the precious and powerful name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na makabuti mo. Aming amang makapangyarihan at banal. Kami ay lumalapit sa iyo ngayon may pusong mapagkumbaba. Sa kabila ng kaguluhan at katiwali ang nakikita namin sa aming bayan. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng katarungan, kapayapaan at katapatan. Panginoon, basagin mo ang talikalan, kasyakiman, at katiwalian, mga institusyon at maging sa aming mga puso. Linisin mo ang aming bansa mula sa anumang gawa ng kasinungalingan at kasamaan. Ibalik mo Panginoon, ang pag-ibig sa katotohanan at ang hangarin para sa kabutihan. Ipinapanalangin namin ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sa kabila ng aming pagkakaiba ng relihiyon at opinyon sa mga nangyayaring pagkakahayag ng mga anomalyang kinakaharap ng gobyerno. Itanim mo sa aming puso ang pag-unawa at paggalang sa prosesong ginagawa ng pamahalaan. At tulungan mo kaming magkaisa para sa layunin ng katwiran at kabutihan at kapayapaan. At nakamit ang iyong habag na ikaw ang magbababa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa. Nahinati ng mga kasakiman, Panginoon, bigyan mo kami ng katarungan at takot sa iyo. Ang aming mga leader, Panginoon, hipuin mga kanilang mga puso upang piliin ang tama at gamitin mo ang bawat Kristiyano, kami, Panginoon, at ang mga mamayanan upang maging liwanag at kasinalipunan, mga tagapaghatid ng katotohanan at pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, hinihiling namin ang patuloy ng paggabayan, Panginoon, at kuskusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang hindi kami mapagod, Panginoon, na manalangin at gumawa ng mabuti. Ito ang aming dalangin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay dumaloy sa amin, Panginoon. Patuloy na gamitin mo kami, Panginoon, na magdala ng kapayapaan, Panginoon, at pagkakaisa. At kung may mga naririnig kami, Panginoon, Lord, hayaan mo na ang aming mga puso ay hindi makisaklap, Panginoon, sa mga masasamang salita. Bagkus ay patuloy kaming manalangin, Panginoon, at dalhin mo kami, Panginoon, sa pagluhod sa iyo. At hayaan mo na ang aming mga puso, Panginoon, ay magkaroon palagi, Panginoon, ng kahabagan sa aming bansa, Panginoon. At Lord, dinideklara namin ang iyong mga salita. Sinabi mo sa ikalawang Kronika 7:14, kung ang aking bayan ay natinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, nananalangin kami po yun, Panginoon. Hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang mga kasamaan, lalakad sa akin, silang diritin muli ang langit at patatawarin ko ang kanilang mga kasamaan. Hallelujah. Sabi ng Jeremias 29:7, hanapin ninyo ang kapayapaan ng lungsod na aking dinalhan sa inyo at ipanalangin ninyo iyon sa Panginoon sapagkat ang kapayapaan nito ay magkakaroon din kayo ng kapayapaan. Amen. Kaya habang kami ay nananalangin, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, ang kapayapaan sa aming bansa ay darating. At inaangkin na namin po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos na aming mga maraming salamat po sa umagawin po sa pagkakataon na kami po isang-isang makapalunsod. Paano, Panginoon, kasama ng Body of Christ upang ilapit sa iyo ang revival ng bawat iglesia, pagiging sa pagkakalagaya at pagtitiwala po sa iyo. Mauna po sa bawat isa paglapit sa iyo at patuloy mo pong palakasin ang bawat iglesia na higit po na kayo ang aming kailangan at ang revival sa lahat ng simbahan. Unahan niyo po kami at palagi bigyan ng lakas para magbabaw ang salita kami po ng mga lingkod mo bago sa iba ang aming pinagkailangan at magsimula ang revival sa bawat church. Dito sa amin. Hindi po namin ito magagawa kung wala ang pagsama mo sa amin lahat. Muli mo pong
iyo ang bagong charges sa paglahat ng tao. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon, dahil po'y magagawa ka sa aming simbahan. Salamat po at ulit ka. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat at sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Panginoon, bakit mo tinitiis ang iyong bayan? Bakit mo hinahayaan na sa iyong trono ay pinagmamasdan mo lamang ang kaapihan na nangyari katiwalian sa aming bayan? Bakit natitiis mo na ang lahat ng ito ay nagaganap? Subalit ikaw ay sumagot. Ako ay gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha na hindi mo mauunawaan na meron akong ginagawa sa likod ng mga ito. I'm doing something in your days that even if you were told, you would not believe it. Panginoon, alam po namin, nakatulad po ni Papa po, na nagsawa po, Panginoon, na umiiyak para po sa katarungan ng kanyang bayan. Panginoon, narito po kami. Panginoon, kami bilang Panumpit Ministerial Fellowship. Ibigay po sa puso namin yung bigat na manalangin dito. Bigat na nararanasan po ng bayan namin na kami po ay nahahayag kami, Panginoon, sa buong Pilipinas. Ang Bulacan bilang isa sa mga ugat ng pinagkakitaan, pinagkapirahan, Panginoon. Lord, una na po kami nagpapasalamat dahil hindi po nag-escalate sa isang masamang sitwasyon. Yun pong nangyaring rally ng 21. Bagaman may mga maliliit na bagay lang na mayroon pong nag-utyo. Pero Panginoon, generally, we had a peaceful rally na hindi po naging katulad sa France, sa Nepal, Panginoon, na doon din po, Panginoon, sa Indonesia. Panginoon, dininig po ang panalangin ng iyong mga anak sa isang mapayapa, subalit sumisigaw ng katarungan. Panginoon, spare mo kami, bigyan mo kami ng peace, Panginoon, na hindi po magdadart sa chaos ang aming bansa. Na kahit narinig po namin yung mga salitang mali-maleta, Panginoon, ban na pera, huwag po mag-udyok yun sa puso ng mga tao na nagbabayad po ng puwiso pang mag-alin ng lubusan. Ipagkatiwala pa rin po namin sa aming gobyerno ang pagsasaayos ng mga ito. Kaya Panginoon, sinabi mo na ikaw ang kapayapaan. Sa iyo po kami dumadalangin at tumutulog ng kapayapaan. Panginoon, siguro sa mga panahon na ito, napakadami pong bubusising, napakadami pong inimbestigahan, napakadami pa pong magsisiwala. Pero ay hawakan mo lang po yung puso namin, Panginoon, na magtiwala pa rin sa magagawa ng aming bansa. Magtiwala pa rin na may mga natitira pa pong matino. Natitira pa pong Panginoon na gagawa po ng tama. At sa mga susunod na araw ay ikaw po'y kikilos ng may kapayapaan. Panginoon, iserve po yung justice na lahat. Dahil hindi na po ito laban sa anumang political color. Hindi po ito laban sa anumang sinumang tao na nakaupo. Kundi Panginoon, laban na po ito para sa sambayang Pilipino. Kasi po nagbibigay po ng tax para sa bayan po namin. Panginoon, iserve po yung justisya, iserve po yung katarungan. Dahil naniniwala po kami nakaupo ka sa trono at ikaw yung hari ng lahat. You are doing something in our day. That we wouldn't believe even if we're told, Lord, napakalakas nito sa langit. Siguro sa amin, we're just participating, pero Lord, sa langit, ang lakas nito. Yung ginagawa mo, Panginoon, hindi po namin matitingka natin po namin makakomprehend. That Lord, days are coming, that cleansing, Lord, justice will flow like a river. Lord, we claim this because this is your promise. That if we come before you, Panginoon, at lumapit kami sa iyo, Panginoon, lahat ng pangangailangan namin na iyong isip. Kaya po, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat sa pangalan ni Jesus. Panginoon namin Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ko namin sa iyo walang hanggang pagmamahal na siyang nagpupulad sa amin bilang sa pamilya at sinan. Paghari-nawa ang kapayapaan at kasaganaan sa bawat pamilya at sa mga taong bayan. Patuloy po nawang basbasan ang bawat pamilya. Patatanin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsuko. Lalo na po sa aming mga nararanasan ngayon. Ingapin po nawa ang bawat pamilya at maging mga taong bayan na ngayon po ay nagdaranas ng matinding kahirapan
kahirapan at pagdurusa. Nawawala ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan po kaming laging tumalangin sa iyo, magtiwala at magpasalamat sa biyaya ng buhay, mananampalataya at kaligtasan na kaloob po sa amin. Akayin po kami sa kabanalang nandun mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa. Aming pamilya at maging ang taong bayan ay magkaronawa ng banal na pagkatakot sa iyo. Na nagsisikap, magmahalan ng wagas bilang mga anak mo. Naghahanap buhay ng marangal at nagmamalasakit sa aming kapwa. Hinihiling namin ito, Panginoon, sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Kasama ng Espiritu Santo, nawa at muli ang maghari sa aming buhay. Ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Panginoon, itagalanin po namin ang mga kabataan ngayon, Lord God. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, nawa sila ay may napupulot na mabuti. Mga mabubuting bagay po ang kanilang matutunan sa mga nangyayari sa bansa, hindi yung mga pangit. At sa kanilang pong pag-aaral, Panginoon, nawa gamitin nila ito sa kabutihan, Lord God. Parang araw, Panginoon, batid namin, Lord, na sila at matay yung Panginoon. Sila magpupuno sa aming bansa, sa aming bayan. Lord, ngayon pa lamang ilagay mo na po yung takot sa kanilang puso. Pagkaroon po sila ng takot sa paggawa ng kasalanan, Lord God. At tulungan mo po sila yung kanilang kalakasan, magamit po nila ito para sa kabutihan, Lord God. At tulungan mo sila, Panginoon, na hanapin kanila, paglingkuran kanila. Lalo na ang mga kabataang Kristiyano, Panginoon. Tulungan mo silang tumindig, maging asin at ilaw mo sila sa pagkakas mo. Lord, ingatan pagpalalo po ang mga kabataan ito, nawa, Panginoon, patuloy mo silang matuto mula sa iyong salita. Sa pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Tinataas po namin sa iyo ang aming economy and our jobs, Panginoon, sa Pilipinas, O Diyos. Lord, you are our source, Panginoon, the source of blessing, Lord Jesus. Hallelujah. At nakikita mo po ang kaganapan sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Ang unemployment rate, O God, ay napakataas, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kahabagan mo po ang aming bansa, Panginoon. Lord, nakawalan ng trabaho, ang ugat ng violence, Lord God, ang ugat ng anumang kasamaan, Panginoon, Lord. Kahabagan mo po, Panginoon, ang bawat Pilipino, O Diyos. Lord, we lift to you, Lord Jesus, hallelujah, our workplace, Panginoon. Ang lahat ng mga may trabaho, bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, Lord, and strength. O God, ang lahat ng mga walang trabaho, Lord, please provide opportunities, open doors of opportunities for them, Panginoon. Lord, we lift to you, Lord God, the Department of Economy, Planning and Development, Panginoon. We lift to you, the Department of Trade and Industry. We lift to you, the Department of Finance, and even the Bangko Sentral ng Pilipinas, Panginoon. Lord, continue to bless, Lord Jesus, all of them. Hallelujah, for growth and stability of our economy, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Raise up leaders who have integrity, Panginoon. Hallelujah. Alisin mo ang mga corrupt leaders, Panginoon. And every government officials. Hallelujah. From the office of the President down to barangay level, Panginoon. Lord, we rebuke every corruption in Jesus' name. Hallelujah. 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 Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Fear of the Lord. Continue to give them fear of the Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Bless this land, Panginoon. Bless this land, our nation, the Philippines. Lord, sinabi mo sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes a person rich and you add no trouble unto it. No trouble, no sadness, no pain. Panginoon, sa blessing ng nanggagaling at nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. We declare abundance, Panginoon. We declare plenty, O God. Hallelujah.
We declare breakthrough, Panginoon, sa aming economy, O Diyos. Hallelujah. Philippians 4:19, O God, you will supply all our needs according to your glorious riches in heaven through Christ Jesus, Panginoon. Salamat po. Deuteronomy 28 verse 8, Panginoon, hallelujah. You will command your blessing, Panginoon, into our barns, into our workplace, Panginoon. Hallelujah. And to everything that we will undertake, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We believe that you will rise this nation once again, Lord, from poverty, in Jesus' name, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Lahat ng kahirapan ay papawiin mo sa bansang ito, Panginoon. Hallelujah. At patuloy, Lord, blessed is the nation whose God is the Lord. Ang totoong pagpapala ay ibibigay mo po sa bansang ito, O Diyos. Hallelujah. Righteous wealth, restored wealth, Panginoon, sa bawat Pilipino, Panginoon. Hallelujah. We will enjoy the blessing of the Lord, even in the midst of famine, Panginoon. Lahat ng nananampalataya sa iyo, Panginoon, ay sasagana, Panginoon, makakaranas ng kasaganaan sa kabila ng pagdarahop at paghihirap sa mundong ito, Panginoon. Because you are our provider. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Jireh, the God that provides. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Nakaupo na po tayo. May libre naman po kami sa likod. Kanina po, habang tayo po ay nag-group prayer, meron po isang kabataan na lumapit sa amin. Baka daw pwede siyang mag-share. Ano po? I think siya po ay galing po ng GLF, tama ba? LFCI? LFCI, sorry. Hindi ko po alam ang kanyang pangalan, pero malay po natin, baka kinausap siya ng Diyos. Ano ho? Dito na. Magpakilala ka, baka ikaw si Jose Rizal. Thank you, Pag. I am looking at the generals. Ulitin ko ang sinabi ko. I am looking at the generals and the spirit sa kalupit ko na pa. Kayo yun. This is my first time going in this church. And hinayag agad ng Panginoon yung mga buwan natin. Doesn't that make you feel like royalty? Because you are sons and daughters of the King. So I hear the midst of you offering a fresh revelation, an elevated perspective from the Holy Spirit. I do not intend to introduce myself, but para sa TikTok, si Pastor, ako po si Darren. Kung kilala niyo po si Jerome Carlo Tizon, ako po ay disciple niya. Alam ko po, nagpunta siya dito dati, Pastora, Lorna, Jerome Carlo Tizon. And you are looking at the product of his discipleship. Ako po yun. So church, body of Christ at Talumpit. The greatest disaster ay hindi yung nakikita natin sa news. Alam niyo kung ano greatest disaster? Is when the church doesn't know what the Father is doing. The greatest disaster is when the bride doesn't know what the groom is doing. Are you here, church? Are you here? And the Lord wants us to be aware of what He is doing today. Amen? Kasi madali magalit eh. Madali, ba't ganyan yung nangyayari? Pero church, kung matatandaan niyo po sa pagtawid ni Jesus sa dagat kasama ng kanyang mga alagad, si Jesus ay natutulog na mahimbing. Pwede ba kayo sumandal sa mga buwan niyo? Sandal kayo, hindi kayo. Alam niyo church kung bakit? Nananalo tayo. You are witnessing a nationwide revival, church. The revival is not about to happen. Church, I want you to be aware. Ang revival ang nangyayari na po. And we have to be in sync of what the Lord is doing. Church, what the Lord is doing, if you will ask me, ito ang ginagawa ng Panginoon. Ano man napapanood nyo sa news, mga kapatid, you are
nationwide deliverance of the Philippines. The Lord is setting the Philippines free. That is what the Lord is doing. And kung babasahin po natin yung verse natin kanina, whatever you bind on earth shall be bound on heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed on heaven. Alam niyo bakit, church? Alam niyo bakit, church? Because our battles is not against flesh and blood. Hindi mga tao, hindi politicians. Hindi mga corrupt politicians sa kalaban natin dito, church. Ang kalaban natin ay the principalities and the spirit behind all these corruptions. And there's one verse in the Bible where Jesus says this: you cannot serve two masters. It is either the Lord or Mammon. Mammon is the spirit behind this. And we are witnessing, church, tandaan nyo mabuti. You are witnessing right now a nationwide deliverance from the spirit of Mammon. And church, nananalo tayo. At kailangan ng Panginoon yung mga Nazarite na yan, yung mga kaupo na yan, yung mga consecrated people na yan, who will partner with what the Lord is doing right now. Kaya nandito tayo, church, not to complain to our God. We are here to partner with what He is doing. Andyan ka ba, church? Nandyan ka ba? So the Lord is seeking for people who will sit down at His feet. The Lord is looking for people who will declare revival from the inside out. Church, revival is here. Revival is here. The Lord is here. The kingdom of heaven is at hand. Amen? Amen? So let us declare, church, when the time was mag-complain kay Lord, when we intercede later on, let us declare ano ang mga pangarap nyo sa kalumpit. Ano ang mga declarations nyo para sa kalumpit. Yan ang inaantay ng Panginoon sa atin. Yan ang sinasabi ng Panginoon, whatever you bind on earth shall be bound of heaven, because the kingdom of heaven is at hand. It is with us, church. It is with us, church. Ano mang i-declare ng labi ng mga anak, pakikinggan ng tatay. Amen? Kaya tayo nandito ngayon, church. Kaya tayo nandito. Kaya ka nandiyan ngayon. The Lord is looking for people like you. Amen, church? So let us pray. Ito po, mga kapatid. Sige na. Bago tayo mga kapos. Hindi po alam kung aware kayo. Kahapon po ay naglabas po ang munisipyo ng updates regarding po sa flood control projects dito po sa bayan natin. Ito po ay galing sa Kalumpit Municipal Information Office. Alam niyo po kung gaano kalaki. From 2022 up to 2025, nagkakahalaga po ito ng 5.367 billion pesos. Sa loob lamang po ng 3 taon yan. Kaya po, kung ang pera po na ito ay talagang nagamit sa tama, wala po tayong mga kababayan sana ngayon na inaalipungan na. Wala po sana tayong mga kababayan ngayon na nakababad ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga kabuhayan sa tubig. Ang baliti po ay meron. Alam niyo po kung magkano ang halaga? 15 million pesos. Meron po isang proyekto diyan. Hindi natin alam na meron pala ang bugyon, merong 3. Ang halaga po ay 110 million pesos. Ang bulusan po ay meron 6. Ang halaga po ay 504. Almost 504 million pesos. Ang kalisod 4. Ang halaga po ay 240 million pesos. Ang Frances merong 9. Ang halaga po ay 635 million pesos. Ang Iba Oeste merong 1. Ang
ang halaga po ay 40 million pesos. Ang mesulaw, merong dalawa. Ang halaga po ay 175 million pesos. Ang Beko, merong siyam. Ang halaga po, 600 million pesos. Ang Balimbang, meron pala sa amin. Meron isa. Ang halaga po ay 15 million pesos. Ang Pandukot, merong apat. Ang halaga po ay 220 million pesos. Ang Poblasyon, merong dalawa. Ang halaga po, 120 million pesos. Ang Bungo, Pastora, meron pala sa inyo. Dalawa. Alam niyo magkano ang halaga? 34 million pesos. Ang San Jose, meron pong siyam. Ang halaga po ay 539 million pesos. Ang San Miguel, merong tatlo. Ang halaga, 225 million pesos. Ang Santo Niño, merong apat. Ang halaga po ay 270 million pesos. Ang Sapang Bayan, 6. Ang halaga, 440 million pesos. Santa Lucia, 6 din, 460 million pesos. Ang Sukol, merong isa. Ang halaga po ay 45 million pesos. Sa bayan po natin, merong isa. 15 million pesos. Kaya po, nakakapakinig ng laman. Nakakagalit. Tama po ba? Pero kagaya po ni Pastora noon na sinabi niya, sa Diyos po tayo magsusunod. Nawa po, alam niyo po, yung nangyari pagbaha ng nakaraan, ginamit lamang po yun ng Panginoon para ma-expose talaga yung nangyayaring katiwalian sa bansang Pilipinas. Naniniwala po tayo at dito natin napapatunayan na hindi mahirap ang bansa natin. Marami ng magnanakaw sa gobyerno. Nakawalang po ako nung sinabi ng taga-Hagunoy. Sabi niya, Lord, kung hindi mo mantingin ang prayers po namin, ito pa rin na lamang po yung bistikara sa Biblia. Pero hindi po ganun eh. Hindi natin sila kinukondina. Ang kinukondina po natin ay yung mga masasamang gawa ng mga tao yan. Ito, yung mga tao sa ating pamahalaan, yung mga tingnyero, na mga kababayan po natin, kalalawigan po natin. So, ngayon pong umaga, bago po mag-closing prayer si Pastor Sanoy, tayong lahat muli ay tumayo. Magpisan pa tayo ay gumamit sa Panginoon. Abitin po natin na ng buong puso. The nations bow before thee, and His praise, exaltation rise. The pilgrims sing for
this life that we're not going to live now. This is not just a physical battle, it's not just a financial situation only, that it's higher than that we are fighting against, not against flesh and blood, but against principalities. It is a spiritual battle. So I think we have to take this at a higher level na talagang ang ating i-aim ay in the spirit, outside yung spirit ng corruption, ng greed, the spirit behind these people who made this nation to be corrupted. Alam natin na hindi natutulog ng Diyos as we have seen in the past weeks and months. Kaya Lord, right now, as your people, you are called by your name, Lord. Kami ang iyong sinabihan, kami ang magiging susi para sa kalutasan ng problema ng aming bayan, Lord. That we as your people will humble ourselves and pray and seek your face, Lord, that you will hear from heaven, Lord. And we know that you have heard us a long time ago, Lord, at kung paano ginawa mo mga bagay na ito ay exposed, and right now there's a healing process that's happening around us, Lord. Kung paano na-expose ang mga pain, ang mga corruption, alam po namin na kasunod na po ang kalutasan, kasunod na po ang pagbago muli ng bayan ito, Panginoon, sa Pilipinas, that Lord, the wealth of the wicked, Lord, will be transferred, even for the wealth, Lord, ng iyong bayan, Panginoon, ng iyong church, Lord, kung saan matutupad ang pangat na revival, matutupad, Panginoon, ang pagkakaisa, matutupad ang evangelization ng Philippines and even of the whole world of God. Salamat, Panginoon, that you're in the room, na doon na namin narinig, Lord, na hindi ito parang failure na nangyayari sa atin, kundi ipag-deals mo. So behind all this, Lord, it's your hand, O God. We will orchestrate everything so that your name will be glorified, O God. As we have declared that you will reign in the Philippines, you will reign in Bulacan, you will reign in the Philippines, you will reign over all nations, O God. As the waters covers the sea, O God. Lord, may you not give us a
Muli po ng umaga, ipima po ng Kalupit Ministerial Fellowship. Kami po ay nagpapasalamat sa mga taga-CCF Talumpang, sa JRM, kay Pastor Aaron Siaga, siyempre po ang God's Vineyard, CCF MD9, kay Pastor Angema, sa Alpha and Omega, sa LFCI Kalupit, sa JIN, at siyempre po sa GLM